Magandang araw mga kakwa! Ako si Carl Mars Quiazon dito sa Freshwater Aquaculture Center at narito tayo ngayon sa unang episode ng ating Aquafact. Dito sa episode na to, ako ang magsisilbi ninyong tour guide at ipapasyal ko kayo sa iba't ibang pasilidad na meron tayo dito sa Freshwater Aquaculture Center. Malugod namin kayong tinatanggap sa Freshwater Aquaculture Center or FAC ng Central Luzon State University. Kami ay natutuwa na makasama kayo sa araw na ito upang ipakilala ang aming pasilidad at mga programang isinasagawa sa larangan ng aquaculture. Ang Freshwater Aquaculture Center or FAC ay itinatag bilang pangunahing sentro ng pananaliksik, produksyon at extension services ng CLSU sa larangan ng freshwater aquaculture. Layunin nito ang paglilinang at pagpapalaganap ng makabagong teknolohiya sa pagpaparami ng dekalidad ng isda at iba pang yamang tubig, gayon din ang pagbibigay suporta sa industriya ng aquaculture sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang FAC ay nagsisilbing research hub, production facility, at Knowledge Sharing Center na nakatuon sa innovation at sustainable aquaculture development. Tara na at samahan niyo ko sa pagpasyal sa iba't ibang facilities na makikita dito sa Freshwater Aquaculture Center. Malugod naming ipinapakilala ang FAC Administration Building na matatagpuan sa silangang bahagi ng mahigit 650 hektaryang saklaw ng CLSU Campus. Sa pagpasok sa FAC Complex, ito ang kauna-unahang gusaling sasalubong sa inyo. Dito, matatagpuan ang mga silid-aralan, meeting rooms at conference rooms na ginagamit sa pagtuturo at pagsasagawa ng iba't ibang pagsasanay at seminar. Narito rin ang mga tanggapan ng mga faculty researchers at mga kawani, kasama ang mga research laboratories, circular tanks at wet laboratories na mahalaga sa pananaliksik. Ang susunod na ating destinasyon ay ang Living Fish Museum na itinatag noong huling bahagi ng dekada 1990s bilang bahagi ng Fish Conservation Project na pinangunahan ni Dr. Tereso A. Abella. Ito ay natatanging museo na naglalaman ng mga buhay na koleksyon ng freshwater fishes sa Pilipinas, kabilang ang ilang native at introduced fishes, ornamental fishes, crustaceans, reptiles, at aquatic plants. Isa ito sa mga tampok na agritourism site ng CLSU na nagpapakita ng iba't ibang buhay na aquatic species. Ginagamit din ito sa mga aktibidad sa ornamental fish production at fish breeding, kabilang ang produksyon ng zebra danyo para sa mga eksperimento na karaniwang ginagamit ng mga estudyante hindi lang dito sa CLSU, maging sa ibang universidad. Narito naman tayo sa Tilapia Breeding Nucleus Facility, ang pangunahing sentro ng pagpaparami ng fast strain or Freshwater Aquaculture Center Selected Tilapia Strain. Dito, isinasagawa ang Within Family Selection Breeding Program upang mapanatili at mapahusay ang kalidad ng bawat henerasyon. Mula rito, nagmumula ang parental broodstock na ginagamit sa malawakang produksyon at ipinamamahagi sa mga accredited hatchery operators. Sa kasalukuyan, ang ating fast strain dito ay nasa ika-45 henerasyon na. Narito naman tayo sa Fast Broodstock Production Facility na siyang itinuturing na puso ng pagpaparami ng fast strain gamit ang pond-based at hapa-based system. Dito, pinaparami ang fast broodstocks sa fingerling stage upang matugunan ang pangangailangan sa dekalidad na binhi para sa industriya ng tilapia na ating ipinamamahagi sa ating mga accredited hatchery operators. Narito naman tayo sa hapa-based fingerling production facility. Dito tayo nagpaparami ng fast fingerlings na nakalaan para sa grow-out farmers lamang.
Ang mga ito ay sex-reversed upang mas maging angkop sa produksyon ng tilapia. Ginagamit dito ang HAPA-based system bilang pangunahing paraan para sa pagpaparami ng tilapia fingerlings. Narito naman tayo sa pan-based fingerling production facility. Katulad ng HAPA-based system, dito rin nagpaparami ng fast fingerlings para sa grow-out farmers. Ang kaibahan ay ang paggamit ng pan-based protocol sa pagpuproduce ng tilapia fingerlings. Narito naman tayo sa Smart Aqua Area, kung saan matatagpuan ang iba't ibang makabagong pasilidad para sa aquaculture at integrated farming systems. Dito, makikita ang catfish facility para sa native at African catfish at ang crayfish facility para sa Australian red claw. Makikita rin ang produksyon ng fast broodstocks gamit ang pan-based, HAPA-based at tang-based systems. Narito rin ang aquasheet technology na siyang tumutulong upang mapanatili ang produksyon ng tilapia fingerlings sa panahon ng matinding init ng tag-init. Kasama rin ang integrated rice fish systems tulad ng rice catfish at rice crayfish culture, pati na rin ang paggamit ng solar energy system para sa pasilidad tulad ng ilaw, water pumps at aeration systems. Sa kabuuan, ang inyong mga napasyalang pasilidad ay sumasailalim sa patuloy na pag-unlad ng aquaculture sa pamamagitan ng pananaliksik, inobasyon at makabagong teknolohiya para sa sustainableng produksyon at pagpapaunlad ng industriya ng yamang tubig. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating pag-tour dito sa ating facility. Sa susunod na mga episode, samahan niyo ulit kami para sa iba't ibang mga series at iba't ibang mga episode na ating ibabahagi sa inyo para sama-sama tayong matuto sa larangan ng pangisdaan. Sa muli, ito ang inyong kakwa, Carl Mars Quiazon ng Central Luzon State University Freshwater Aquaculture Center. Maraming salamat sa inyong pagsama. Aquafat, kaalaman ay siguradong fact sa pag-aalaga ng isda. Kami ang kaagapay. Aquafat, tips at gabay na swak para sa masaganang ani ng ating palaisdaan. Mula sa semiya hanggang anihan, may tamang paraan na dapat sundan. Kasama ang eksperto at siyensya, tagumpay sa aquaculture ay maaabot na. Aquafat, kaalaman ay siguradong fact sa pag-aalaga ng isda. Kami ang kaagapay. Aquafat, tips at gabay na swak para sa masaganang ani ng ating palaisdaan. Aquafat, kaalaman ay siguradong fact sa pag-aalaga ng isda. Kami ang kaagapay. Aquafat, tips at gabay na swak para sa masaganang ani ng ating palaisdaan. Aquafat, tamang kaalaman para sa masaganang aquaculture.